Ang akala natin ang kulungan para lang sa masasamang tao, hindi rin pala. Sa panahon ngayon, ang mga magnanakaw sa Pilipinas, hayahay. Mas payaman pa sa team payaman. Lumalakas ang kapangyarihan, pinoprotektahan ng mga bayaran at pinapalakpakan pa ng mga bopols. Pero sa ibang bansa, iba ang istorya. Akalain mong may mga tao na pipilitang magnakaw hindi para magpayaman, kundi para makulong, para lang mabuhay. Yes, bossing, hindi aksidente, hindi pagkakamali. Ito'y isang desisyon. Isipin mo to, sa isang banda, malaya ka nga, pero gutom ka, mag-isa ka, at walang may pake sa'yo. Sa kabila, may rehas, pero may pagkain, may kausap, may sistema. So ang tanong, ano ang pipiliin mo? Kalayaan na walang silbi o kulungan na may dignidad? Ito ang kwento ng isang mundong baliktad kung saan ang pagiging kriminal nagiging survival plan. At kung sa tingin mo matindi na yan, abay maghintay ka lang dahil mas malupit pa ang iyong malalaman. Tito John's TV. Para sa karamihan ng tao, ang bakal na rehas ay kulungan, libingan ng kalayaan. Pero sa ibang parte ng mundo, lalo na sa mga bansang feeling next level na ang buhay, plot twist, bossing, yung kulungan nagiging retirement home. May mga lolo't lola na mas gusto pang makulong kaysa mabuhay sa labas. Bakit? Kasi sa labas, gutom, tahimik at wala nang may pake. Kaya ang diskarte, simple. Magnanakaw ng tinapay, instant noodles, mga bagay na parang maliit sa iba, pero para sa kanila, ticket yan. Papunta sa isang lugar na may 3 beses na kain sa isang araw. May kausap kahit papano at higit sa lahat, may tatawag sa pangalan mo. Ganun kababa ang presyo ng pagiging kriminal kumpara sa pagiging invisible sa sarili mong bansa. Ngayon, pasok tayo sa isa sa pinakamaangas na bansa sa Asia, ang South Korea. Halos future na ang tech. May magandang pasahod. May projection pa nga na abot ng $44,000 sa taong 2029 ang GDP per capita nila. Solid, diba? Pero eto ang sampal ng realidad. Noong 2020, 40.4% ng matatanda sa South Korea mahirap. At ang masakit, may panahon pa na umabot yan ng 48.6%. So ang tanong, paano naging ganito? Paano nagkaroon ng bansa na sobrang yaman sa labas pero sa loob, yung matatanda nila parang iniwan sa gedli? Ang sagot, late na sistema. Yung pension system nila sinimulan lang noong 1988 at hindi pa naging mandatory hanggang late 90s. Kaya ang resulta, ayun, mga 60% na matatanda ngayon walang maayos na pensyon. Yung henerasyon na nagpagod para buuin at iangat ang bansa, sila pa ngayon yung walang safety net. Ginugol ang kabataan sa trabaho, inubos ang pera sa pagpapalaki ng anak. Tapos pagtanda, naku po, walang ipon, walang support, walang kasiguraduhan kung may kakainin pa bukas. Samantala sa Japan naman, ibang kwento, pero pareho ng ending. Ang Japan, OG sa welfare system. 1961 pa lang may health insurance at pension na lahat. Habang lumalakas ang ekonomiya nila noong 80s, lumalakas din ang sistema nila. Pero, noong pumutok ang economic bubble noong 90s, biglang preno. Habang ang ekonomiya bumagal, yung mga tao biglang tumanda ng mabilis. Ang life expectancy tumaas ng todo. Mga lolo't lola dumami ng dumami. Pagsapit ng 2017, 27.7 ng populasyon nila senior citizens na. Imagine mo yan, halos 1 sa 3 damatans. Ang problema, yung pera ng bansa hindi sumabay. From 1990 to 2016, ang GDP plus 18% lang. Ang social spending plus 246%. Parang yung sweldo mong tumaas ng konti,
pero yung gastos mo, triple. Kaya ang nangyari, napilitan ng Japan magtipid. Yung benepisyo, walang galaw. Ang cost of living, tumaas. Ang naging resulta, isa sa 5 na matatanda sa Japan nabubuhay lang para makasurvive sa susunod na araw. Dati, ang matatanda biktima ng krimen, ng kapabayaan ng sistema. Pero ngayon sila nang gumagawa ng krimen. Ito ang tinatawag na silver crime. Hindi to action movie pero mas mabigat ang epekto. Noong 1990 sa Japan, isa sa 50 inaaresto matanda. Ngayon mahigit isa sa 10 na. At sa mga kulungan, isa sa bawat 5 preso senior citizen. Sa South Korea, abay hindi rin magpapahuli. Sa loob lamang ng 5 taon, tumaas ng 45% ang krimen na matatanda. Noong 2023 pa lang, 30,921 seniors ang naaresto dahil sa pagnanakaw. At guess what? 30.8 ng lahat ng mga kaso ng pagnanakaw, sila ang gumawa. Pero hindi ito kasing lala ng mga kilalang magnanakaw sa Pinas. Ang ninanakaw lamang nila, tinapay, gatas, instant foods. Sa South Korea, 75% ng ninanakaw nila worth less than 1 million won o wala pang 40,000 pesos. Basic needs lang. Papasok sila sa convenience store, itatago ang pagkain sa bulsa, na minsan sinasadya pa nila magpahuli kasi ang goal ng iba ay ang makulong. Sa Japan naman, mas next level pa ang diskarte. Kapag nahuli, magpapanggap na may sayan, tititig sa kawalan na parang walang alam. Hindi para makalusot, kundi para siguradong dadalhin sila sa sistema. Dahil sa kulungan, may pagkain, may kama, may kausap. Sa labas, wali. Pero ito ang pinakadelikado. Hindi lang ito tungkol sa tinapay o noodles. Sabi ng mga eksperto, kapag ang kahirapan at kalungkutan pinabayaan mong mabulok, nagiging galit yan. At kapag ang isang tao walang trabaho, walang kausap, walang direksyon, malaki ang chance na ang maliit na krimen magiging madugo. At dyan na magsisimula ang mas madilim na kwento. Sa Japan, hindi lang tinapay ang usapan, lumalala na. Arson, panununog, at mas mabigat pa ang pagpatay. Sa isang taon lang may report na 141 murder cases gawa ng mga senior citizen. Hindi na ito simpleng gutom lang. Ito na yung punto na wala na. Sumabog na ang isip. At ang mas chilling, marami sa mga kaso mag-asawa ang involved. Isipin mo to, mahigit 50 taong kayong magkasama. Isang buong buhay, isang buong kwento. Tapos matatapos lang sa saksakan, sakalan, dahil lang sa ulam. Ganon kababaw sa ibabaw, pero sa ilalim, punong-puno ng bigat. Yung kombinasyon ng kahirapan at katandaan, binasag ang emosyon nila. Wala nang kontrol, wala nang preno. Pero kung gusto mong maintindihan kung bakit umaabot dito, hindi lang matatanda ang tinitingnan mo. Tingnan mo rin yung mga anak nila. Sa karamihan ng kultura sa Asia, dapat ang anak ang nag-aalaga sa magulang pagtanda. Pero sa realidad ngayon, wasak na. Sa South Korea, may term pa nga na Hell Joseon. Hindi to literal na impyerno. Pero sa pakiramdam ng kabataan, malapit na. Isang sistema na sobrang kompetisyon na kahit anong sipag mo, kahit gaano ka katalino, walang kasiguraduhan. Ngayon yung kabataan mismo, nalulunod na. Hindi makabili ng sariling bahay, hindi makakuha ng stable na trabaho, pagod sa toxic work culture. So paano pa sila mag-aalaga ng magulang kung wala silang pera, wala silang oras, wala silang mental space? Kaya unti-unti napuputol ang relasyon, hindi dahil ayaw, kundi dahil hindi na kaya. Sa Japan naman, mas malalim pa ang sugat.
May term sila na tinatawag na Saki Mori. Ibig sabihin, lipunang wala ng koneksyon, walang kapitbahay, walang pamilya, walang kausap. Pagdating mo sa retirement age, parang multo ka na lang sa lipunan. Nandiyan ka, pero walang nakakakita. Kaya kapag tinatanong ang matatanda kung bakit sila nagnakaw, hindi lang gutom ang sagot. Ang totoo, gutom sa atensyon, gutom sa kausap, gutom sa presensya ng tao. Ngayon, punta tayo sa pinakamadilim na parte ng kwento. May isang lugar sa South Korea na parang bangungot na may bubong, ang Goshiwon. Dati, para to sa mga estudyante, mga nagkukulong para mag-review. Pero ngayon, tirahan ng mahihirap, lalo na ng matatanda. At hindi ito kwarto para itong kabaong na may renta. Maliit, masikip, manipis ang dingding. Walang maayos na bintana, halos walang hangin. Yung amoy, dumikit na sa pader. Maririnig mo bawat ubo at otot ng kapitbahay mo. Bawat daing sa sakit, bawat buntong hininga. Pero kahit ganon, walang may pake sa isa't isa. At kadalasan, nasa delikadong lugar pa. Malapit sa nightlife, maingay, magulo. Para sa mahihinang katawan ng matatanda, isa itong impyerno. At dito papasok ang pinakamatinding twist. Yung mundo sa labas nagiging kulungan na walang rehas. Mas masahol pa sa totoong kulungan. Kaya ang ginagawa nila, lalabas, pupunta sa convenience store, magnanakaw. Hindi para makatakas, kundi para madala, para huliin, para ikulong. Kasi sa loob ng kulungan may maayos na hangin, may ilaw, malinis ang sahig, at higit sa lahat, may taong makakakita sa iyo. Ganon kalupit ang realidad. Sa mundo na sobrang advance, may mga taong mas pipiliin pa maging preso kaysa mabuhay ng mag-isa. So yun, kung gusto mo ng mga kwentong ganito, like, share, subscribe. Shout out kina Dandre Pascua ng Urdaneta City, Pangasinan, Baste Triskelions at kay Chef Louie and Dupaya family ng Tokyo, Japan, Elizabeth Yabut ng Masantol, Pampanga, George Alonso family, Brian Manzanillo ng Aguho, Pateros, Christopher Javier, Darky Araneta ng Marawi City, kay namin na buntis ng Tabaco City, Albay, Abadillo family ng Santa Rosa, Laguna, at kay Ronnie Realizan ng Caloocan North. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.